Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung walang kwentang ginagawa ngayon ni George Erwin Garcia. Ayon kay Attorney Jeril Harold Respicio, ay winawasak na ngayon ni George Erwin Garcia at ng kanyang kampon sa Comelec ang mga election documents. Na ibig sabihin, winawasak na para mawala yung ebidensya para mapatunayan yung mga ginawa niyang makabulukan sa nung nakaraang halalan. Tandaan nyo, isa sa mga ginawa niya na kabulukan ay ang katotohanan na yung may overvotes, ha? Ano ba yung overvotes na yun? Ipakita ko sa inyo yung overvotes, ha? Yung overvotes sa NAMPREL. Ang overvotes na sinasabi ko po, yung overvotes na sa NAMPREL na nangyari patungkol po sa overvote sa mga senador. Ang overvote sa senador po ay umaabot sa 17 milyon na katao ang hindi nakaboto. Yung nakaboto pala, hindi binilang ang boto. Yan po ang nangyari dyan. So ngayon, kung gano'n ang nangyari dyan, ay ibig lang po sabihin, ano ang dahilan kung bakit hindi nakaboto. Ang sabi ng report nila ni George Erwin Garcia ay dahil nag-overvotes. Ano bang ibig sabihin ng overvotes? Nag-overvotes daw sapagkat ang kanilang binoto, imbes na 12 na senador, ay binoto nila po ay 13 sobra sa o 14 sobra sa 12. Pero ibig po sabihin pag umabot ng tinatawag na 17 million ang bumoto ng ganon, ang ibig lang sabihin po ay mga tanga ang Pilipino. 'Di ba? Yan pong walang ibig sabihin na iba kundi tanga yung Pilipino. So kung tanga ang Pilipino, maniwala ba kayo na ang tanga na umabot sa umabot sa 17 million? So ngayon kung hindi na paliwanag ni George Erwin Garcia kung bakit. Pero dapat ideklara niya na failure of election kasi hindi malalaman kung sino talaga ang nananalo sapagkat kung mabibilang lamang ang boto ng 17 milyon na Pilipino ay sobra na sapat-sapat para mabago ang resulta ng eleksyon sa pagkasenado. Biro mo, ang number 1 si Bongo, 26, almost 27 million ang boto. Ang number 12 si Imelda Amy Marcos, ang boto niya nasa 13 million. So anong pagitan? 13 million lang pagitan. Kung 17 million, kung baka mag-number 1 pa si Amy Marcos. Yan po ang sinasabi ko. So ngayon, hanggang ngayon, yung nag-petition po ang inyong lingkod sa Comelec na i-proklama o i-deklara na failure of election, nagbayad pa ako ng 10,100. Siningil pa ako ng Comelec. Pero hanggang ngayon, hindi pa inaksyon po ang aking petition. So mapipilitan ako nito, iakyat ko sa Supreme Court ang aking petition. Kasi hanggang ngayon, hindi po inaaksyonan ng Comelec. So anyway, may revelasyon din si Attorney George Jeril Harold Respicio na winawasak ni George Erwin Garcia ang mga ebidensya. So ito ipi-play ko muna. Pakinggan natin si Attorney Respicio. Ito si Attorney Respicio. Bakit walang boses ito? Walang boses, ulitin lang natin.
Ulitin natin. Ito po, palitan natin. Okay, ito na po, ito na po. Ha? Running against the clock na si George Erwin Garcia sa pag-delete ng mga balota at election data. So mukhang hindi na makahinga si chairman sa sandamakmak na kaso na ikakaso ng grupo ni Harold Despicio. So iyan po ang ibig ko sabihin. Subukan ko po, puntahan po ang website, ang Facebook page ni Harold Despicio. Ito si Atty. Harold Despicio. Ito. So ito po ang ipa-play natin. Ito po si Harold Despicio. Hoy, Comelec, hindi totoo yung sinasabi mo na kailangan mo nang gumawa ng batas para ipatupad yung parang manual counting sa susunod na eleksyon para hindi na maulit lahat ng pandarayan na nangyari ngayong nakaraang eleksyon. Dahil merong provision doon sa automated election law na sinasabi na habang binibilang yung mga balota, dapat nakikita ng mga watcher yung mga balota. Kung iisipin natin parang imposibleng gawin ito, ano po? Dahil po sa kasalukuyang proseso, yung botante mismo ang magsasaksak ng kanyang balota sa makina at doon na rin bibilangin. Pero kaya po nating ipatupad tong provision na ito ng batas at dapat po nating sundin ang batas. Magagawa po natin ito kapag bumalik tayo sa parang sa ginagawa natin nung manual voting. I-fill out muna natin yung balota tapos isushoot muna natin lahat ng balota sa isang ballot box. Pagkatapos ng bumoto ang lahat, bubuksan yung ballot box tapos ipapakain lahat ng balota doon sa counting machine. Tapos habang pinapakain yung mga balota, dapat nakikita ng mga watcher yung mga balota. Sa paraang ito, hindi natin matitrace yung isang balota sa isang botante at masusunod natin yung... Okay, ito pa isang bagong expose ni Harold Despicio. Ipi-play natin. Hey, Chairman Georgie, hinay-hinay lang po sa pag-delete ng mga balota, please. Ayan po sa batas, dapat 3 months after election kayo mag-destroy ng balota. Tapos kapag sa election data naman, dapat after 6 months. At saka kapag pwede pong gamitin sa isang legal proceeding, bawal nyo pong i-dispose of. Chairman, ang dami naming isinampang kaso sa iyo at ang dami pa naming isasampang kaso sa iyo. Huwag nyo pong erasin yung mga election data, please, pati yung mga software. Ipapasubpi na po namin lahat yan. Sa mga may kaso sa COMELEC or kalaban ng COMELEC, panghingi na po kayo ng order sa tribunal or sa court na i-preserve itong mga ebidensya na to. Baka sirain ni Chairman Georgie. Illegal po ang pagsira ng mga bagay-bagay na pwedeng gamitin sa isang legal proceeding. Obstruction of justice po yan, isang krimen. So, yan So, dagdag niyan, marami na talagang mga overvotes ang problema, 17 million, hindi na bilang boto. So, nevertheless, may isa pang problema dito kay George Erwin Garcia na kung saan ay
gusto niyang baliktarin yung desisyon ng Supreme Court patungkol po sa na bawal na ang mga second placer na papalit kung ma-disqualify ang nanalo. So, kung ganon, bawal na papalit pagdating kay Benny Abante, bawal na papalit si Benny Abante kay Joey o Luis Joey Oy ng Manila 6th District na siyang nanalo. Ay gusto niyang i-disqualify para ipalit yung bata niya si Abante. Tapos, may gagawin din siyang isa na gusto niya rin sana kung kung na-disqualify si Marcy, ay ipapalit si Coco. Okay. Sa sunod naman, ito naman, ang gagawin nun sa Duterte Youth Party List, kung ma-disqualify ang Duterte Youth Party List, 3 upuan yun. Ibibigay niya sa mga next placer, isa Gabriela, isa, sa ang probinsyano, isa, at saka Abono Party List. Doon niya ibibigay. So ngayon, marami na nagpipetition sa kanya na tanggalin na tuluyan ang Duterte Youth Party List at ipalit doon ang Gabriela, ang probinsyano at saka Abono Party List. Hoy, George Sherwin Garcia, ano yan bang interest mo? Paupuin mo yung mga talunan na second placer. Sinabi kasi sa desisyon ng Supreme Court na kamakailan lang na nilabas ng June 19, ito lang June 19, na bawal na ngayon ang mga second place na pumalit sa mga na-disqualify na nanalo na mga kandidato. Yun pong desisyon ng Supreme Court ay yun pong tungkol sa kaso na sinampa ni Dato Pax Ali laban, Gumaguda Dato, na tumakbong gobernador ng Sultan Kudarat at nanalo laban sa desisyon ng COMELEC na tinatanggal na siya, desisyon ng COMELEC na tinatanggal na siya bilang nanalong gobernador at ipinalit yung second place na gobernador. So umabot hanggang Supreme Court yan at nagdesisyon ang Supreme Court bago may 10 as against 5, 8 as against 5. Tapos may 2 na abstain. So ang abstain ang isa doon abstain na hindi ko makalimutan si Dato Japar Di Maampaw, so Associate Justice Japar Di Maampaw at saka yung isa pa. So ngayon ang bago ngayon ay binaliktad na ang dati kong second placer ay binaliktad na kailanman kasi kung natalo po ang kwalipikadong kandidato nang natalo siya ng isang disqualified na kandidato, ibig sabihin mas marami ang bumoto na ayaw sa kanya. So ibig sabihin dapat respetuhin yon ng ang resulta na mas marami ang ayaw sa second placer kaya hindi pwede iupo ang second placer. Okay? So, ito naman ngayon, walang interes ang COMELEC dyan para mag-upo. Hindi masasaktan ang COMELEC dyan kahit manatili ang second place rule na hindi natanggalin na. Hindi masasaktan ang COMELEC dyan kasi hindi naman ito kandidato. Bakit? Ano nakikialam si George Sherwin Garcia? Siyempre, isa lang ang balak niya para maprotektahan niya yung sabi ni Harold na nagbayad sa kanya para magbayad para iupo na panalo sa pamamagitan ng disqualification. So, yan po ang nangyayari dyan. So, kinausap na ngayon ni George Sherwin Garcia yung bagong Solicitor General na si Darlene Berberabe na magpapal daw sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court tungkol po sa desisyon nito na binabawalan na ang mga second placer na uupo na kapalit ng mga na-disqualify ng panalo. Tapos, may tinitindan ako na isang issue na nag-vlog ako kahapon na maaring matatalo, ma-disqualified po si Janice Digamo sa Negros Oriental na 3rd District. Kasi po, siya po ay residente ng 2nd District doon sa bayan ng Pamplona kung saan mayor siya. Tapos lumipat siya ng residensya sa Siaton na sakop ng 3rd District, Siaton, Negros Oriental. Tapos, lumipat nga siya, hindi naman siya nag-resign bilang mayor ng Pamplona sa Negros Oriental. Ibig sabihin, nananatili pa rin siyang residente sa Pamplona.
as a second district. So hindi siya pwedeng tumakbo kasi 1 taon po ang kailangan na residensya ng isang kandidato na gustong tumakbo ng congressman. Ganun po 'yon. So kung 1 taon ang pagitan, ay hindi pwede magiging kwalipikado si Janice Digamo. Ang tinalo niya, kalaban niya si Janice Teves. Parehas lang Janice. Ngayon, at least yan po ang development sa ngayon. Marami pang iba na mga mananalo ng mga disqualified, dahil disqualified ang nanalo, na pwedeng upo kung manatili pa rin tinatawag na second place rule. Kung sino ang second place, pwede siyang umupo. So yan po ang aking gagawin ngayon at please lang, tulungan nyo ako. Isa pang kabulukan ni Erwin Garcia, hindi nila dinisqualify si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo po ay Amerikano, pinitisyonan ko na i-disqualify. Binasura ang aking petition na disqualification. Kasi daw, hindi daw kasama sa ground na disqualification ang citizenship. Kasi sa Section 12 at saka sa Section 68 ng Omnibus Election Code ay nagsasabi na hindi kasama ang naturalization, ang citizenship. So ngayon, nagsampa ako ng motion for reconsideration. Sinabi ko na kasama yan kasi inutos din sa Section 1 ng Resolution number 11046 na lahat ng causes for disqualification ay kasama na nakasaad sa ating konstitusyon at sa ating mga batas. Sa ating konstitusyon po nakasaad na walang maaring maihalal sa pagiging congressman kung hindi siya natural born Filipino. Yan sinasabi. Nakasaad din yan sa Section 64 ng Omnibus Election Code na nagsasabi na walang maaring maihalal kung hindi siya natural born Filipino. Sinite ko na nga sa aking motion for reconsideration na meron Section 64, binasura pa rin ulit ng COMELEC. Kunwari nag-inhibit si George Erwin Garcia, pero pumirma na siya nung una. Dalawang desisyon pinadala sa akin. Yung una, pinirmahan ni Kasingal at saka ni Erwin Garcia. Pagkatapos, ang nangyari, nagpadala uli sila ng kopya decision. Ganun decision pa rin, pero hindi binura yung pirma ni George Erwin Garcia, kundi nilagay lang no part. Nilagay din siya kay Kasingal na pangalan, no part. So, yan po yung nangyari. Kaya, mag-ingat po tayo sa COMELEC. Isang malaking halimaw yan sa ating bayan ngayon, sa lipunan natin, yung COMELEC. Kaya, mahingi din ako sa inyo ng donasyon kasi simula July 1, magsasampa na, dapat hanggang July 10 lang ang palugit ko. Magsasampa po ako ng co-warranto na petition laban kay Erwin Tulfo kasi po American passport holder siya. Ang pangalan sa American passport ay Rich Sylvester Tulfo at siya naging sundalo po ng Amerika, nanunumpa sa watawat ng Amerika. Hindi siya kagaya na nanunumpa sa mga sundalo ng Pilipinas. Nakakanta pa na ang mamatay ng dahil sa iyo. Hindi siya ganoon. Siya po ay Amerikano. Kaya tulungan niyo ako kasi ang babayaran ko po sa Senate Electoral Tribunal ay 50,000 na filing fee at 10,000 pesos na tinatawag na deposit fee. So hindi ko po kaya yan. Kung hindi ko mabuo, ay pasensya na po, hindi ko isasampa ang kaso sa Senate Electoral Tribunal laban kay Erwin Tulfo. So please lang, andito po ang aking mga records. Padalhan niyo po ako dyan. No? So yan lang po ang aking pakiusap sa inyo. Kung mahal yung bayan, tulungan niyo po ako sa aking adhikain na matanggal si Erwin Tulfo sa Senado dahil po siya ay Amerikano. So magandang gabi po. At shout out na lang ako, no? Shout out na lang ko sa inyong lahat yan sa Coronadal, sa aking mga pamangkin, mga anak ng aking kapatid, nasiging at namatay, no? Sa anak ni Yugi, ng kapatid ko na namatay din si Yugi. Anak ni Bing na namatay din na si Nicole. Ito at least magandang kalagayan niya. Siya po ay number 1 board member sa District 3 ng South Cotabato. Sa aking kapatid na si Dennis Causing, sa aking kapatid din sa
na si Neng Kausing, si Astra Kausing. Lahat po tayo ay, si Mami ay namatay noong June 21, 2023. So nakailang araw na ngayon, 28 ngayon. So 7 araw na siya na sa pangalawang taon niyang kamatayan. So hanggang diyan po at magandang gabi po sa lahat. At ako po ay nakikiusap na ipakishare-share ito at para malaman ng lahat itong ating adhikain. Maraming salamat po.